Pagbalik ko sa bahay ay sumalubong sa akin si Ninong Simon. Huminga ako ng malalim para mawala ang takot at kaba ko. Saan ka ba galing na bata ka? Kanina pa kita hinahanap ah. Ninong, hinahanap ko po si Melchor eh. Hindi pa po ba siya nakakauwi? Huwag kang maglala sa kaibigan mo. May inutos na ako sa kanya. Kasama niyang ilang tauhan ko sa farm. Uuwi na rin yun mamaya. Ganun po ba? Sige po, magpapahinga po muna ako. Sandali lang, Elton. Hindi ka ba kumakain ng mga hinahandang pagkain ni Guada? Kumakain po ko, Ninong. Bakit mo po natanong? Wala naman. Hindi ba sumasakit ang tiyan mo? Medyo masakit nga po eh. Pinili ko magsinungaling nito para hindi ako pagdudahan ni Ninong Simon. Pero nagsisimula na rin gumapang ang takot ko, lalo na makita ko ang pangisi ni Ninong. Binigyan niya ako ng lana at ipahid ko raw to sa tiyan ko. Pikit matang pinahiran ko na lang ang tiyan ko at nagpanggap na sumasakit to. Natulog ako sa kwarto hanggang magising na lang ako sa ingay sa labas ng bahay. Pagmulat ko ng mata ay nakita ko si Ninong Simon sa kwarto ko. May hawak siyang mangkok ng sopas. Kumain ka muna, Elton. Busog po ako, Ninong eh. Akala mo ba maluloko mo ako? Hindi ka kumakain ng mga inahain ni Guada. Sorry, Ninong. Hilaw po kasi yung karne eh. Hindi po gaanong luto. Hindi po ako makain ng ganun eh. O sige, itong sopas kainin mo. Bilisan mo. Pero hindi po talaga ako nagugutom, Ninong. Ang tigas ng ulo mo, Elton. Sabing kainin mo to. Teka, Ninong Simon. Bakit po ba? Bakit mo ako pinipilit na kumain yan? Huwag ka na magpanggap, Elton. Alam kong alam mo na ang lahat. Kaya kung gusto mong makita ang kaibigan mo, kainin mo to para makasama ka mamaya sa ritual. Anong ritual? Huwag ka na mag-usisa pa. Sige na, ubusin mo yan. Kinuha ko ang mangkok sa kamay ni Ninong. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinahalo to ng kutsara. Hindi inaalis ni Ninong Simon ang tingin niya sa akin. Ako naman ay nagkukunwaring hinihipan ng sopas. Pero nag-iisip na ako ng plano kung paano ko siya tatakasan nito. Ayokong kainin ang hinahain niya sa akin dahil baka tulad ni Melchor ay mayanggaw din nila ako. Nang malingat si Ninong ay buong lakas kong ibinato sa ulo niya ang mangkok. Bago ko maripas ng takbo palabas ng kwarto, alam kong tinamaan ko siya dahil nagsisisigaw siya sa sakit. Bababa na sana ako ng hagdan kaso nakasalubong ko si Aling Guada. Nanlilisik ang mga mata niya kaya naman umatras ako at binuksan ng ibang kwarto. Pagpasok ay isinarado ko to tapos iniharang ko ang malaking cabinet sa pinto. Dinig ko ang pagkalabog nila sa pinto. Habang ako naman ay iginala ang paningin sa paligid, mukhang kwarto ni Banjo ang napasok ko. Nakita ko pa sa tokador ang yantok na ginawa ng tatay ko. Binigay ko yun kay Banjo dahil tulad ko ay nahilig din siya sa arnis noon. Kinuha ko yun bago ako sumilip sa bintana. May kataasan to pero may isang punong malapit sa bintana kaya pinilit kong abutin ng sanga nito. Elton! Wala ka namang mapupuntahan kaya buksan mo na tong pinto! Ninong! Bakit mo ginagawa to? Itinuring pa naman kitang parang tatay ko na rin! Itinuturing din naman kitang anak. Kaya nga gusto kong matulad ka sa akin. Hindi sumpa ang pagiging aswang. Isa tong kapangyarihan na pwede mong gamitin para mapasunod sa gusto mo ang mga tao. Kung ganyang uri ng kapangyarihan lang pala, hindi bali na lang! Patuloy lang ako sumasagot sa kanila para isipin nilang nasa kwarto pa rin ako. Nagsalta pa ako bago tumalon at kumapit sa sanga ng puno. Sumabit ako sa sanga at ginawa ko ang lahat para may angat ang sarili ko. Nang magtagumpay ako ay tuluyan na ako nakababa sa puno. Simon! Nandito siya sa likod! Tumahimik ka, matanda ka! Sinubukan akong hulihin ni Aling Guada pero agad ko siyang hinataw ng yantok sa ulo. Napadaing naman to sa sakit. Mabuti na lang ay maliwanag pang paligid kaya hindi sila makapagpalit anyo. Nagtatatakbo ako papunta sa kakahuyan para tumakas. Narinig ko pa si Ninong Simon na tinatawag ang mga tauhan niya para utusang habulin ako. Isa lang naman ang pwede kong puntahan sa lugar na to. Wala akong ibang kakilala rito bukod kila Mang Filimon at Kaloy. Malayo pa ako sa kubo nila ay sumisigaw na ako. Mang Filimon! Kaloy! Tulungan niyo ako! Bakit? Ano nangyari? Alam na po nila Ninong na alam kong aswang sila. Hinahabol ako ng mga tauhan niya. Kaloy, kunin mo ang mahalagang gamit. Aalis na tayo ngayon din. Tiyak na dito ka hahanapin ng mga yon. Bilisan niyo! Kinuha ni Mang Filimon ang itak na nakasuksok sa haligi ng kubo at ibinigay ito sa akin. Gamitin mo itong paglaban sa kanila. Kailangan natin umalis dito. Sige po, Mang Filimon. Salamat po. Umalis kami sa kubo pero hindi kami lumabas sa kagubatan. Nakita ko pa ang mga tauhan ni Ninong Simon na dumating at hinalugog ang kubo nila. Marahan ang bawat paghakbang namin para hindi nila kami mapansin. Nang makalayo kami ay dito lang nagsalita si Mang Filimon. Kailangan muna natin magtago para makapaghanda.
Masyado silang madami. Hindi natin sila kaya. Tay, pagkakataon na rin natin lumaban ngayon para makawala sa pamumuno ni Mang Simon. Hindi ko na kayang tumira sa lugar na to eh. Oo anak, pero hindi natin pwedeng pabayaan si Elton at ang kaibigan niya. Pasensya na po kayo kung hindi kaagad ako naniwala sa inyo. Napakabait kasi ni Ninong Simon sa amin eh. Hindi ko akalain na magagawa niya sa amin to. Kapag sakim ang puso ng tao naging aswang, sasakupin siya ng kasamaan. Katulad na nangyari sa Ninong Simon mo. Magdasal ka na lang para sa kaibigan mo, Elton. Ipagdasal mo na pagkatapos ng ritual ay magiging mabuti rin ang puso niya. Kilala ko siya mula pagkabata pa. Alam kong hindi siya kakainin ng kasamaan. Maloko lang yun pero mabuti siyang tao. Pansamantala kami nagtago sa masukal na gubat. Inutusan nila akong gumawa ng sibat. Pumutol ako ng payat at mahabang sanga ng kahoy. At yun ang ginawa kong sibat. Nakagawa ako ng 5 piraso nito at itinali ito ni Mang Filemon gamit ang baging at isinabit sa balikat ko. Gamitin mo ang sibat na yan para malabanan mo ang aswang mamayang gabi. Bakit hindi na lang po tayo pumunta sa kuweba? Balikan natin yung kaibigan ko. Tapos, saka tayo tumakas. Hindi madaling pasukin ang kuweba na yon. Nakita mo naman na napakarami nila, di ba? Pag nabulabog kasi sila, lulusubin nila tayong lahat. Kaya kailangan nating maplanong mabuti ang dapat gawin. Pagsapit ng hating gabi, ay tinungo namin ang kuweba. Nagmasid kami dito, kaya nakita namin ang dumating ang mga tao para kunin ang mga kabataan sa loob. Ama, ang dami nila. Baka hindi natin sila kayanin. Pero ito na lang yung pagkakataon natin. Kapag nadala sila sa bahay ni Ninong Simon, lalo tayong mahihirapan kasi mas marami sila doon. Maghanda kayo. Ako ang unang lalapit sa kanila. Magtago muna kayo rito. Sige ama, mag-iingat ka. Marahang naglakad si Mang Filemon papunta sa mga kabataan galing sa kuweba. Kahit madilim, ay kitang-kita ang pamumula ng mga mata nila. Bakit pala hindi ka nila kasama, Kaloy? Tapos na ako mayanggaw noon nakarang pagbilog ng buwan. Teka, ihanda mo na ang sibat mo. Itarak mo yan sa dibdib ng mga aswang para mamatay sila. Nakita kong kinausap ni Mang Filemon ang mga bantay ng kabataan. Isa-isa silang nilalabas hanggang sa makita ko si Melchor. Mapula din ang mga mata niya at parang wala sa sarili. Nang makita ko naglaban ng aswang at si Mang Filemon, ay saka kami kumilos ni Kaloy. Napasign of the cross pa ako nito para humingi ng basbas sa Diyos. Ngayon na, Elton! Itarak mo sa dibdib nila ang sibat! Melchor! Toy! Sumama ka na sa amin! Nang magkagulo na, ay umangil na ang mga bagong aswang. Naging bayolente ang mga to, kaya wala akong choice kundi gamitin sa kanila ang sibat na hawak ko. Nagpalit sa anyong aswang si Kaloy. Ganun din si Mang Filemon. Nakipagtagisan sila ng lakas sa mga aswang na to. Nilapitan ko si Melchor nito, pero hinarang ako ng sandamakmak ng mga aswang. Kaya nakipaglaban na ako. Mabuti na lang dahil athletic ang katawan ko. Kaya kahit paano, ay nagagawa ko makalaban sa mga bagong yanggaw ng mga aswang na to. Tinatara ko sa bawat aswang ang sibat na hawak ko. Hanggang sa may isang aswang ang napahiga sa lupa. Dahil nahambalos ko ng sibat ang ulo nito. Itatara ko na sana sa dibdib nito ang sibat. Pero nagulat ako na magsalita to. Elton! Elton! Ako to! Banjo! Hindi ako makapaniwala habang nakatingin sa aswang na kalaban ko. Hanggang sa unti-unting bumalik sa dating anyo ang mukha nito. Hanggang sa makilala ko na to. Elton! Huwag ka magpalinlang sa kanya! Walang pinagkaiba yung Banjo na yan sa demonyo niyang tatay! Nang napalingon ako kay Kaloy, ay sinipa ako ni Banjo. Ako ang nasa ilalim at nakaibabaw na siya sa akin nito. Nakangisi siya nito at namumula ang mga mata. Tapos naglalaway ang bibig niya. Nang akmang sasakmalin niya na ako, nagulat na lang ako nang biglang tumilapon siya palayo. Hanggang nakita ko na lang si Melchor na nakatayo sa tabi ko. Siya pala ang sumipa kay Banjo. Pinilit kong tumayo kahit nanginginig ang tuhod ko. Nilapitan ko si Melchor pero umatras siya. Tay, hindi ko na kontrolado ang katawan ko. Para akong sinasabihan na hindi ko maintindihan. Kaya lumayo ka na sa akin. Tumakas ka na. Umalis ka na rito. Luha ang lumayo sa akin si Melchor. Si Banjo naman ay galit na galit sa amin. Filemon, Kaloy! Makakarating kay Papa ang katraidoran nyo! Sinisira nyo ang okasyon to! Humanda kayo mag-ama! Pati na rin ikaw, Elton! Ikaw ang humanda, Banjo! Tinuring kitang kapatid! Bakit? Bakit niyo to ginawa sa amin? Ginagawa lang namin ang dapat para sa lahi ng aswang! Tayo na mga kasama! Kailangan matuloy ang ritual ngayong gabi! Si Ama na ang bahala sa mga traidor na yan! Melchor, huwag kang sumama kung gusto mo pang gumaling. Kapag nakasama ka sa ritual, baka hindi ka na makakabalik sa normal. Halika na, umalis na tayo rito. Aswang na ako, Tol. Masasaktan lang kita. Aswang din kami, Melchor. Pwede ka bang maging mabuti kaya sumama ka sa amin? Leche, magsitigil kayo! Kunin niyo si Melchor! Hinawakan ng ibang aswang si Melchor at kinaladkad to palayo sa amin. Mabilis akong sumugod at nilabanan ng ibang mga aswang. Yung takot ko nito ay napalitan ng katapangan sa kagustuhan kong mailigtas ang kaibigan ko.
Muling sumiklab ang laban sa pagitan namin hanggang nakita ko si Banjo na tumatakbo paalis para siguro makapagsumbong sa ama niya. Kinaladkad naman ng iba si Melchor. Marami na rin ang nalaga sa mga aswang na to dahil sanay sa pakikipaglaban ng mag-amang si Filimon at Kaloy. Dati daw kasing sundalo ang matanda kaya magaling siya sa pakikipaglaban. Dahil dito ay tumakas ang ibang mga aswang dahil hindi nila kinaya ang husay at lakas ni Mang Filimon. Pigilan niyo sila bago pa makarating kay Simon. Hindi na kailangan, Filimon, dahil nandito na ako. Hayop ka, matanda ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin at pagpatay mo sa nanay ko! Tanggapin na niyo ang kapalaran niyo. Mga aswang kayo't wala na kayong ibang mapupuntahan kundi dito sa lugar na to. Protektado ko kayo rito. Basta pagsilbihan niyo lang ako. Ang sama mo! Kung alam ko lang na ganyan ka, hindi na sana ako pumunta rito. Gusto mo pala kaming gawing tulad sa'yo. Para sa inyo din naman ang ginagawa ko. Magpasalamat pa nga kayo sa akin. Dahil gusto ko kayong gawing aswang. Mas magiging malakas kayo kaysa sa mga tao. Bakit kami magpapasalamat? Hindi namin gusto maging tulad mo. At hindi mo rin kami katulad na uhaw sa kapangyarihan. Elton, makinig ka sa akin. Huwag kang makinig dyan kay Filimon. Ako ang ninong mo. Alam ko ang makakabuti sa'yo. Kita mo ang pag-asenso ng buhay namin. Sama-sama tayong aasenso kung magaganap ang plano ko. Utsa, naiintindihan ko na ngayon. Bumubuo ka ng isang kulto na sasamba sa'yo. Hindi ka lang masamang tao. Sinanla mo pa ang kaluluwa mo sa dyablo. O sige, kung ayaw mo pumanig sa amin, pasensyahan tayo. Dalawa lang naman ang pagpipilian mo. Ang maging aswang o maging pagkain namin. Kahit alin dyan, wala akong pipiliin. Mamatay man ako ngayon, mamamatay akong tao. Kung ganon, ikaw na mismo ang pumili ng kapalaran mo. Patayin sila at huwag hayaang makaabala sa gagawin nating pagriritual. Pagkaalis ni Ninong Simon, ay binalikan kami ni Mang Filimon. Ako nang bahala dito. Sundan na niyo ang kaibigan mo. Pero paano ka, Tay? Kaya ko na to, anak. Sige na, umalis na kayo. Patakbo naming sinundan ng mga aswang na umalis. Pero mabibilis ang lakad nila. Tapos may mga humaharang pa na aswang sa amin. Kaya napapalaban kami ni Kaloy sa mga to. Ang sibat na hawak ko'y hindi ko binibitawan. Kapag naitara ko na to sa dibdib nila, ay hinuhugot ko rin kagad para muling magamit. Kaso kapag hindi ko sila sa dibdib tinatamaan, ay napapagaling nila ang sugat nila. Pero nagagawa naman naming mapatay ang mga aswang na humaharang sa amin. Pagdating namin sa bahay nila Ninong Simon, ay hindi kami kagad lumapit. Nagtago muna kami sa likod ng mga puno. At dito namin sinilip ang ginagawa nila. May mga sulo na nakatusok sa lupa, kaya maliwanag ang paligid. Gumawa sila ng altar, tapos may dinadasalan silang rebulto na gawa sa kahoy. Nakakatakot ang itsura ng rebultong to. Hinanap ko si Melchor sa kanila at nakita kong itinali nila ang kaibigan ko sa puno para hindi ito makatakas. Sinasamba nila ang rebultong yan. Mamaya ay isasagawa nila ang ritual. Paano yan? Anong gagawin natin? Hindi ko alam kung kakayanin natin sila. Pero may plano ako. Anong plano mo? Manggugulo ako tapos ikaw naman. Itakas mo ang kaibigan mo. Kapag nagawa mo yun, tumakbo na kayo at huwag na kayong lilingon pa. Pero paano ka? Kayo ng tatay mo. Aswang na ako, Elton. Wala nang halaga ang buhay ko. Kahit mamatay ako ngayon, ang mahalaga, kahit halimaw na ako, ay pangtao pa rin ang puso ko. Kita ko ang determinasyon sa mga mata ni Kaloy. Kahit itsurang halimaw na siya nito, ramdam kong gusto talaga niya kaming tulungan. Kaya hindi ko mapigilang maluha. Buti pa sila nakakakilala ko lang nito. Handang magbuwis ng buhay para sa amin ang kaibigan ko. Samantalang si Ninong Simon na tinuring kong pangalawang ama, gustong kunin ang buhay na meron ako. Iba talaga ang nagagawa ng pera at kapangyarihan. Lalong naging ganid to. Nang marinig namin nagdarasal sila sa wikang hindi ko maintindihan, ay kumilos na rin si Kaloy. Hinugot niya ang dalawang sulol na nakabaon sa lupa. Akala ba niyo magiging matagumpay ang gabing to? Onyeta, bakit buhay pa ang traidor na yan? Patayin niyo siya! Sige, lumapit kayo at susunugin ko kayo! Nagpalitan yung aswang ang iba at sinubukang lumapit kay Kaloy. Ako naman ay sumuot sa masukal na parte para hindi ako mapansin ng mga aswang. Gumapang ako papunta sa kinaroroonan ni Melchor at nang makalapit ako ay ginamit ko ang itak para putulin ang tali niya. Nakay-Kaloy ang atensyon ng lahat kaya hindi nila kagad ako mapapansin. Hinila ko si Melchor para tumakas, kaso nakita kami ni Ninong Simon. Mga hugang! Tumatakas ang iaalay natin! Mabilis kong binunot ang isa pang sulo na nakabaon sa lupa at iwinasiwa sa nagtatangkang lumapit sa amin to. Ninong, parang awa mo na. Palayain mo na kami. Alang-alang sa pinagsamahan ng pamilya natin. Hindi pwede, Elton. Alam mo na ang sekreto ko at ayaw mo namang maging aswang. Kaya dapat ka nang mamatay. Kayo ang iaalay ko sa aming Panginoon. Akala ko ba gagawin mong aswang si Melchor?
Bakit mo gustong gawing alay? Siya ang alay ko sa aming Panginoon. Ang buhay niya. Ikaw sana'y gagawin ko lang aswang. Pero dahil ayaw mo, kaya papatay na lang kita, Ayrton. Katulad ng ginawa mo sa nanay ko. Hayop ka. Ginawa mo siyang aswang at inalay sa demonyo mong Panginoon. Mamatay ka na! Sumugod si Kaloy kay Ninong Simon. Nang makita kong kinuyog siya ng mga aswang, ay lumapit na rin ako para tumulong. Huwag na kayo magpagod pa. Mamamatay rin naman kayo. Pero mamamatay kaming lumalaban. Sumugod si Kaloy kay Ninong Simon. Naglaban silang dalawa hanggang sa matumba si Kaloy. Sasakmali na sana siya ni Ninong Simon, pero dito naman dumating si Mang Filimon. Tinadyakan niya ng malakas si Ninong at tumilapon to sa malayo. Kaloy, sige na. Itakas mo na sila. Ako nagbahala rito. Hindi, tay. Tutulungan kita. Wala na rin masaysay ang buhay ko. Na, akala ba nyo ay kaya nyo ako? Sa mga alagad ko pa lang, mamamatay na kayo. Nakita kong nagsipalitan yung aswang ang mga to. Pati si Mang Filimon ay nagpalit aswang na rin. Nang magsimula ang sagupaan, ay hinila ko na si Melchor at tumakbo kami palayo rito. Hawak ko ang sulo sa kanang kamay ko habang nakasabit sa balikat ko ang sibat, at sa kaliwa naman ay hawak ko naman ang itak. Nasa kalagitnaan na kami ng pagtakbo nang bigla kong marinig ang ungol ni Melchor. Nang lingunin ko siya, ay nakita kong nakadapa siya sa lupa. Naglalaway at namumula ang mga mata niya. Dumadaing siya habang hawak ang sikmura. Tol, labanan mo. Huwag kang papayag na lamunin ka ng pag-aswang mo. Hindi ko kaya. Kayanin mo, Tol. Tumakas ka na. Iwan mo na ako dito. Hindi kita iiwan dito. Hindi ko na kaya. Magiging aswang na ako. Umalis ka na. Baka mapatay kita. Melchor naman. Labanan mo. Kaya mo yan, Tol. Umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Nanlisik ang mga mata ni Melchor at humaba ang mga kuko sa kamay. Napasigaw siya ng malakas habang nagpapalitan nyo. Hindi ko alam nito kung lalapitan ko pa ba siya o tatakbo na lang ako palayo. Kaso nakita ko ang mga aswang na papalapit na sa amin, kaya napaatras ako habang nakatingin kay Melchor. Tol, patawarin mo ako na sinama pa kita rito. Hanggang sa tuluyan nang nagpalit anyo si Melchor. Pero imbis na sugurin ako, ay mabilis siyang tumalikod sa akin para harapin ang mga aswang na humahabol sa amin. Sinugod niya ang mga tot ni labanan, kaya naman nabuhayin ako ng loob nito. Tingin ko kasi ay nakikilala pa rin ako ni Melchor. Hindi kinain ang kasamaan ng puso niya, katulad nila Ninong Simon. Dahil dito ay lumaban na rin ako gamit ang sulo. Winasiwas ko to sa mga nagtatangkang lumapit sa akin. Isa sa mga aswang ang kinapitan ng apoy. Dahil sa kapal ng balahibo ng aswang na to, ay mabilis na tinupok ng apoy ang katawan niya. Nang makita yun ng mga aswang, ay napatras sila at tumakbo pabalik sa kanilang amo. Melchor, halika na! Sumama ka na sa akin! Kita kong lalong naglaway si Melchor. Para bang natatakam siya sa laman ko. Pero pinipigilan lang niyang sunggaban ako. Umangil siya ng malakas bago ako sinugod. Nagulat ako't nawalan ng balanse. Patumba akong bumagsak sa lupa at umibabaw siya sa akin. Tol, ako to! Si Elton to! Melchor, ako to! Natigilan siya at napatitig sa akin. Mabilis siyang umatras na parabang takot na takot. Tinignan pa niya ang mga braso niya. At nang makitang puno ng balahibo ang mga to, ay tumakbo siya palayo sa akin. Melchor! Bumalik ka rito! Babalik ka pa talaga doon? Walang yan naman, Tol, oh! Inis na napakamot na lang ako sa ulo. Hindi ko na alam kung susundan ko pa siya o tatakbo na ako paalis sa lugar na to. Napaupo na lang ako sa gilid ng daan habang hingal na hingal sa pagod. Mahirap din kasing labanan ng mga aswang na to. Ang tanging nagpapalakas lang sa akin ng mga oras na to ay ang kagustuhan kong mabuhay at ang maitakas ng kaibigan ko rito. Napadasal din ako para sa gabay ng Diyos dahil alam kong hindi ko kakayanin ang laban na to kung wala ang tulong niya. Walang ano-ano ay nakita ko ang isang aswang na tumatakbo palapit sa akin at may bitbit na isang aswang sa likuran to. Nalintikan na. Napatayo kagad ako at inihanda ang sarili ko sa paglapit nila. Mahigpit kong hinawakan ng sulo at iwinasiwa sa kanila to. May mga kasunod pang aswang ang mga to. Teka, Elton! Si Kaloy ito! Nako, ikaw pala yan. Pasensya na. Sinabi nitong si Melchor ang aswang na bitbit niya. Nasaan si Mang Filimon? Hindi namin kinaya. Nagpaiwan siya para pigilan ng mga aswang. Tapos nakasalubong ko tong kaibigan mo na nawala ng malay. Ang sabi ni Itay, ilayo ko raw kayo rito. Kaya tayo na. Hinarap na muna namin yung mga aswang na nakasunod sa kanila. Nang mapaslang namin sila, ay pumasok na kami sa gubat para hindi na nila kami makita. Masyado kaming lantad sa mga mata ng aswang.
kung sa lubak na kalsada nila kami dadaan. Sa tulong ng hawak kong sulo at sa liwanag ng bilog na buwan ay kita pa rin namin ang nilalakaran namin. Kaloy, natalo ba ng tatay mo si Ninong Simon? Natuloy ba ang ritual? Sira na ang ritual, kaya siguradong galit na galit ang ninong mo. Hindi pwedeng masira ang ritual dahil maghihintay na naman sila ng bagong kabilugan ng buwan. Mabuti nga yun sa kanila. Sana maubos ang lahi nilang mga hayop sila. Mukhang malayo nang narating natin. Magpahinga ka muna. Itatali ko lang to kaibigan mo. Bakit kailangan mo siyang itali? Hindi pa gaanong kontrolado ni Melchor ang sarili niya. Kapag nagising siya at pinakawalan ko siya, siguradong sasakmalin ka niya. Pero nakikilala ko ng kaibigan ko. Iniligtas niya ako kanina sa ibang mga aswang. Kanina yon, pero tignan mo ang itsura niya ngayon. Aswang na siya. Kaya kailangan natin siyang itali habang hindi pa siya nagigising. Naghanap ako ng baging na gagamitin pang tali kay Melchor. Matapos na masiguro ni Kaloy na hindi na ito makakatakas, ay nagpaalam na siya para balikan ng tatay niya. Teka, huwag ka na bumalik doon. Delikado. Kailangan ako ni tatay. Hindi niya kaya ang mga aswang na mag-isa. Ginagamit lang niya ang mga taktikang natutunan niya sa pagiging sundalo noon. Kaya kahit paano, ay naggagawa niyang labanan ng mga demonyong aswang na yon. Sige, mag-iingat kayo ni Mang Filemon. Sana magkita pa tayo. Huwag kang mag-alala. Malapit na mag-umaga. Hindi nila kayo basta masusundan dito. Dito na rin nyo kami hintayin. Pero kapag hindi na kami dumating pagputok ng liwanag, ay umalis na kayo at magpakalayo-layo. Kaloy, maraming salamat sa sakripisyo niyo para sa amin. Hindi ko kayo makakalimutan. Pagkaalis ni Kaloy, ay nagising naman si Melchor at nagpupumiglas naman sa pagkakatali ito. Naawa ako sa kanya nito, pero delikadong pakulan ko pa siya. Baka sakmalin niya ako o tumakbo na naman siya palayo at baka hindi ko na siya mahanap kapag nangyari yon. Gutom na ako! Gusto kong kumain! Pakawalan mo ako rito! Pasensya ka na, Tol. Sa itsura mong yan, parang ako ang gusto mong kainin eh. Kaya magtiis ka na lang muna dyan. Naghintay kami rito hanggang sa tuluyang sumikat ang araw. Si Melchor naman ay bumalik na rin sa anyong tao. Kinalagan ko naman siya kagad, kaso bayolente pa rin siya dahil sa gutom. Tol, aswang na ako. Paano pa ako mabubuhay nito? Makakapag-asawa pa ba ako? Makakain ko lang yung asawa ko. Hahanap tayo ng paraan. Magpasalamat na lang tayo at buhay pa tayo. Pasalamat? Eh, aswang na ako. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hahanap tayo ng paraan para gumaling ka. Ang importante, makauwi muna tayo ng Negros. Paano? Wala nga tayong pera. Saka, paano kapag nagpalitan yung aswang ako sa barko? Paano kung makasakit ako ng tao doon? Andito ako. Tutulungan kita. Kung kailangan itali kita, itatali kita. Kaya kumalma ka muna. Ang problema natin ngayon ay kung paano tayo makakapunta sa pier. Habang nandito kasi tayo sa lugar na to, hindi pa tayo ligtas kila Ninong Simon. Sana pala hindi na lang ako sumama sa'yo. Sira na ang buhay ko ngayon, Tol. Kung alam ko rin naman eh, sana hindi na kita sinama. Nakokonsensya rin ako, Tol. Kaso ang siba mo kasi. Kita mo naman ako, hindi ako kumain. Langya naman, Tol, oh. Anong gagawin ko kapag nagutom na naman ako mamayang gabi? Kakainin kita? Uy, Tol naman, wag naman ganyan. Pero, salamat ah. Kasi kagabi, pwede ka namang tumakas pero pinalikan mo pa ako. Ang tapang mo dun, Tol, ah. Kahit ikaw na lang ang mag-isang tao kagabi. Wala, oo nga no. Putya, sa sobrang takot ko at gusto mabuhay, hindi ko na naisip yun. Hindi ako makapaniwala na nakaligtas ako sa mga aswang kahit ako lang ang nag-iisang tao kagabi. Kasi kahit yung dalawang kakampi ko ay parehong aswang din. Naghanap kami ni Melchor ng bungang kahoy na pwedeng kainin. Pero hindi na kami lumayo sa pwesto namin kasi dito kami babalikan nila Kaloy. Pagbalik namin ay nakita ko ang isang lalaking nakadapa sa mga tuyong dahon. Teka, si Kaloy ba yun? Parang si Kaloy nga. Patakbo namin siyang nilapitan. Duguan siya at nanghihina. Nakadapa siya kaya marahan namin siyang itinihaya ni Melchor. Dito namin nakita na marami siyang sugat sa katawan niya. Diyos ko po, Kaloy, ang dami mong sugat. Elton, umalis na kayo rito. Umalik na kayo sa inyo. Ano ba nangyari? Nasaan si Mang Filemon? Patay na siya. Napatay niya ang Ninong Simon mo. Pero napatay naman siya ni Banjo. Marami pang natira sa kanila kaya delikado kayo rito. Umalis na kayo. Melchor, tulungan mo ako. Buhatin natin si Kaloy. Huwag na, Elton. Hindi na rin ako magtatagal. Gusto ko lang tuparin ang sinabi ko. Babalikan ko kayo rito. Umalis na kayo. Sige na. Matapos sabihin to ni Kaloy, ay lumangay-ngay na rin ang ulo niya. Nang kapain ko ang pulso niya, ay hindi na to tumitibok. Wala na si Kaloy, Tol. Utang natin sa kanilang mag-amang pangalawang buhay natin. Napaiyak ako sa sobrang sama ng loob. Ang aswang na tumulong sa amin ay hindi man lang din namin natulungan. Hindi ko akalain na
may mga katulad nilang mabubuting aswang na nabiktima lang din ng kasamaan. Matapos to, nagukay kami ni Melchor ng lupa, tapos yung sibat na dala ko ay ginawa kong krus para maging tanda ng lupang pinaglibingan sa katawan ni Kaloy. Hindi naging abo ang katawan niya dahil anyong tao siya nang mamatay. Sinimulan na rin namin maglakad ni Melchor nito. Malayo-layo rin ang nilakad namin hanggang sa makarating kami sa kabilang bayan. Humingi kami ng tulong dito para makarating sa pier. Nagtataka pa nga ang mga tao kung ano nangyari sa amin dahil duguan kami at hawak ko pa rin ang sibat at itak na binigay sa akin ni Mang Filimon. Sinabi namin ang lugar na pinanggalingan namin. Alam pala ng mga tao dito na baryo talaga yun ng mga aswang. Mabuti na lang, may mabuting pusong tumulong sa amin. Pinatuloy nila kami para makakain at makaligo na rin. At pagkatapos ay inihatid kami sa pier. Kaso natatakot naman si Melchor dahil baka raw hindi niya makontrol ang pagiging aswang niya. Tol, paano kung maging aswang ako habang nasa loob ng barko? Paano kung kuyugin tayo ng mga tao rito? Paano kung mauna ka na munang umuwi? Hindi naman kita pwedeng iwan dito. Ano na lang sasabihin ko sa mga magulang mo? Paano nga? Aswang na ako, Tol. Sige, dito na lang muna tayo. Wala din naman tayong pamasahe. Kaya maghanap na muna tayo ng trabaho. Sana lang talaga may maawa sa atin. Langya naman kasi si Ninong Simon, Naiwan tuloy yung mga gamit natin sa bahay niya. Sobrang hirap ang buhay namin ni Melchor sa Romblon. Naging palaboy muna kami at nagkargador na lang para kumita ng kaunting barya para pangkain. Ang pinapasalamat lang namin ay hindi naman naging aswang si Melchor sa mga sumunod na gabi. Akala nga namin ay hindi na siya magiging aswang pero tuwing malapit na ang kabilugan ng buwan ay dito siya nakakaramdam ng kakaiba. Tol, ang sakit ng tiyan ko. Parang kumukulo. Senyales na yan. Anong gagawin natin, Tol? Magtago muna tayo sa kakawyan. Mabuti na lang inipon ko tong pantali sa mga kinarga nating bagahe. Tol, wag mo akong iiwan ha. Ngayon ka pa talaga magdududa sa akin? Hindi nga kita iniwan nun Kahit pinapatay na ako ng mga aswang. Muntik mo na nga rin akong patayin Ang sweet mo naman pala. Pakis nga ako, Tol. Ulil, halika na nga. Itinali ko si Melchor sa puno at tinanggal ang damit nito. Malayo na kami sa mga bahay. Ginawa namin to para walang makarinig o magduda sa amin. Hindi ko iniwan si Melchor. Maski na nung nagpalitan yung aswang siya. Gutom na gutom siya at nagpupumiglas. Pero wala naman ako magawa nito para tulungan siya. Lumayo lang ako ng konti kay Melchor. Sumandal ako sa isang puno hanggang sa makaidlip na dito. Nagising na lang ako nang marinig kong umaangil si Melchor. Pagmulat ko ng mata ay nakita ko si Banjo at ang isang aswang na nakatayo sa harap ng kaibigan ko. Agad kong hinugot ang itak sa bewang ko. Ito pa rin ang itak na bigay ni Mang Filimon na puno ng galit ng puso ko nito habang nakatingin sa dalawang aswang. Banjo! Ako ang harapin mo! Aba, buhay ka pa pala, Elton. Sa wakas, nahanap ko rin kayo. Ang tagal ko kayong hinanap sa gubat. Dito ko lang pala kayo makikita. Banjo, hindi natin kailangan mag-away. Magkaibigan din naman tayo dati, di ba? Kaibigan? Kaibigan mo talaga kita? Dahil sa'yo namatay ang tatay ko. Kakampi ka na nga lang sa maling aswang pa. Hindi mali ang kinampihan ko. Dapat lang mamatay ang papa mo kasi salot siya. Masama siyang tao. Tama nga si Kaloy. Wala kang pinagkaiba sa papa mo. Isa ka ring demonyo, Banjo. Di papakita ko sa'yo kung gaano ako ka-demonyo. Kinabahan ako nito kasi wala na ang sibat sa akin. Tanging itak na lang ang hawak ko at hindi naman to tatalab sa mga aswang. Nakita ko naman si Melchor na nagwawala na. Para bang gusto nitong sugurin sila Banjo. Kaya nakaisip ako ng plano nito. Sinugod ko ang mga aswang habang winawas-iwas ang itak na hawak ko. Nailaga naman nila to. Tapos nagtawanan pa sila ng malakas. Tingin mo ba mapapatay mo kaming gamit ng itak na yan? Hindi, pero gagawin ko ang lahat para labanan kayo. Isang mabilis na kilos ang ginawa ko hanggang sa nakalapit ako sa pinagtalian ko kay Melchor. Tinaga ko ang taling nakakonekta sa puno at agad naman tong naputol. Nakawala si Melchor at mabangis na sinugod ang mga aswang na to. Tinaga ko ang payat na sanga ng kahoy habang si Melchor ay pinagtutulungan ng dalawang aswang. Dahil na kay Melchor ang atensyon nila, hindi nila napansin ang ginawa ko. May mga dahon pa ang mga sanga pero nag-focus na ako sa pagpapatulis ng dulo nito at pagkatapos ay sumugod na rin ako. Bago pa man makalimot ng isang aswang si Melchor, ay naitara ko na sa likod nito ang hawak kong kahoy. Tumagos yun hanggang sa harapan nito. Hayop ka talaga, Elton. Papatayin kita. Sinira niyo ang lahat ng plano namin. Sinira din niyo ang ritual. Kaya humina ang katawan ng tatay ko. Kasalanan mo ang lahat ng to. Sumugod sa akin si Banjo pero sinalubong siya ni Melchor. Kinalmot siya nito sa likod dahilan para bumagsak sa lupa si Banjo. Inibabawan siya ni Melchor
at sinakmal ang leeg nito. Napatalikod ako dahil hindi ko kayang tignan ng ginagawang pagkain ni Melchor sa laman ni Benjo. Naglakad na lang ako palayo at kumapit sa puno. Dito ako nagsuka ng nagsuka dahil sa pandidiri. Ilang saglit lang ay narinig ko na ang boses ni Melchor sa likuran ko. Tol, nakain ko siya! Nakain ko siya, Tol! Oo na, huwag mo nang ulit-ulitin. Nakakadiri tol eh. Kita mo nagsusuka na ako rito eh. Wow! Hanep! Diring-diri kaya ako tong nakakain ng laman niya! Tol, gusto kong ilabas lahat ng bituka ko sa pandidiri! Nilingon ko si Melchor at nagtaka pa ako nito kasi nasaan yung tao na siya. Duguan ng nguso pati ang katawan niya. Parang gusto namang bumaliktad ang sikmura ko. Teka, Tol, bakit parang ang bilis mo makabalik sa anyong tao? Ewan, siguro dahil nabusog na ako kaya nakabalik na ako sa dati. Ayos yan. May nadediscover tayo sa bagong pagkatao mo. Pero kailangan na nating lumayo rito. Umuwi na tayo sa bukid nun, Tol. Hindi tayo safe dito dahil hindi natin alam kung sino pang mga aswang ang naghahanap sa atin. Tama ka, pero maligo muna tayo sa dagat. Puro dugo ako, Tol eh. Tapos amoy suka ka naman. Pumunta kami sa pier nito habang madilim pa. Naligo kami sa dagat para mawala ang kapit ng dugo sa katawan at damit ko. Halos mag-iisang buwan na kami sa Romblon hanggang makabisado na namin ang pagpapalitan yung aswang ni Melchor. Tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan lang siya nagiging aswang. Dahil dito ay nagplano na rin kami kung paano makakauwi. Nakabisado na rin namin ang kalakaran dito dahil naging kargador kami ng mga pasahero. Pumuslit kami ni Melchor sa barko para makauwi. Alam naming bawal to pero wala naman kaming choice. Dahil ang perang naipon namin sa pagkakargador ay pamasahe lang namin sa bus pauwi sa bayan namin. Pagdating sa bukid nun ay ginamit naming pamasahe sa bus ang naipon namin sa pagkakargador. Halos maiyak kami ni Melchor sa tuwa nang makarating na kami sa bayan namin. Lalo na nung nasa bungad na kami ng bahay namin. Hindi ka ba uuwi sa inyo? Dito na muna ako, Tol. Baka walang makauna ako sa kalagayan ko dun sa bahay. O sige, ikaw ang bahala. Pero Tol, sa ganitong pagkakataon, pamilya mo ang makakapitan mo. Oo, uuwi rin ako, Tol. Pag ready na ako, handa ko muna ang sarili ko. Hinayaan ko na lang si Melchor kasi naawa din ako sa kalagayan niya. Kasi kung naging aswang din ako, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Nang kumatok ako sa bahay namin, si nanay ang nagbukas ng pinto. Diyos ko kayo mga bata kayo. Ano? Nag-enjoy ba kayo masyado sa bahay ng ninong mo? Kaya ngayon nyo lang naisipang umuwi. Bakit ganyan ang ayos nyo? Umayat kayo tapos para kayo mga palaboy. Ano bang ginawa nyo doon? Tay, pakainin po muna nyo kami. Gutom na po kami. Nagtipid kami ng pera para may pamasahe. Kaya kahapon pa kami hindi kumakain eh. O sige na, kumain na kayo. Ikaw Melchor, pagkatapos mo kumain umuwi ka na ha? Nagagalit na rin ang nanay mo sa tagal ng bakasyon nyo. Kumain kami ni Melchor na parang gutom na gutom. Sa sobrang pagtitipid kasi namin para makaipon mula sa pagkakargador ay halos tinapay lang ang kinakain namin. Minsan kumakain kami sa mga karinderya pero tipid din sa ulam at kanin. Namiss kong kumain ng madami ah. Magdapat ka nga, Elton. Ginutom ba kayo ng ninong Simon mo doon? Hindi ba kayo pinapakain doon? Tay, hindi lang niya kami ginutom. Gusto pa niya kaming kainin. Ano? Elton, umayos ka nga. Seryoso ko nagtatanong sa'yo. Ang tagal nyo doon. Akala namin kung ano nang nangyari sa inyo. Tay, seryoso po ko. Aswang ang kanininang Cecil. At si Ninong Simon naman, naging aswang na rin siya. Gusto niyang yang gawin tayong lahat. Buti na lang po hindi kayo sumama ni nanay. Totoo po yun Mang Arnulfo. Kaya kung pwede, huwag niyo po unang sabihin dun sa amin na nakauwi na ako. Ayoko po unang umuwi. Ayoko pong maawat mga problema sa akin si nanay. Kinuwento namin sa mga magulang ko ang nangyari sa amin sa liblib na lugar na yon. Pati na yung kabaliwan ni Ninong Simon at ang balak niyang pagtayo ng kulto ng mga aswang. Awang-awa sa amin ang mga magulang ko, lalo na sa malagim na sinapit ni Melchor sa bahay ng ninong ko. Hindi makapaniwala si tatay nito na naging gahaman at masama ang matalik niyang kaibigan. Ako naman, kinasusuklaman ko pa rin si Ninong Simon kahit patay na siya nito. Dahil kasi sa kanya ay nasira ang buhay ng kaibigan ko at muntik pa kami mamatay. Mabuti na lang talaga ay may mag-amang aswang na tumulong sa amin. Kung wala sila Mang Filimon at Kaloy, siguro ipatay na rin kami ni Melchor ngayon. Matapos to, nagtago si Melchor sa amin pero sinundo siya ng mga magulang niya. Nalaman din nila ang totoo at sinisisi nila ako sa nangyari. Pero nangako ako sa kanila na hindi ako titigil sa paghahanap ng lunas para sa kaibigan ko. Hindi naman ako sinisi ni Melchor sa nangyari dahil alam niyang hindi ko to ginusto. At tuwing kabilugan ng buwan ay tinatali siya ng mga magulang niya sa kama para hindi siya makalabas at makapambiktima ng tao. Nagtanong-tanong ako sa mga albularyo sa amin hanggang sa may makapagturo sa akin kung sino ang dapat kong lapitan. Sabi nila, ang matandang si Kulas daw na may taglay na mutya ng aswang.
Isa raw siyang albularyo na may dugong aswang. Aswang ang nangyanggaw sa kaibigan ko at aswang din na makakagamot sa kanya. Melchor, huwag kang matakot. Marami na rin napapagaling ang albularyong si Mang Kulas. Sasamahan naman kita eh. Paano pag hindi ako gumaling, tol? Gagaling ka. Mas magandang subukan natin kaysa natatakot ka. Hindi pa nga natin alam ang resulta, natatakot ka na kaagad. O sige. Pagdating namin sa bahay ng albularyo, ay parang gusto ulit naming umatras. Purong puti kasi ang mata nito at nakakatakot. Pero pinigilan kami na kasama nitong lalaki. Bulag lang daw si Mang Kulas, pero mahusay itong manggamot. May pag-asa pa ang kaibigan mo. Hindi pa sagat ang pagkaaswang niya. Po? Kahit hindi niyo sabihin, alam ko na ang sadya niyo. Binulong na to ng mga gabay ko. Maupo kayo at isasagawa natin ang ritual. Mukhang magaling nga siya, tol ah. Sabi naman sa'yo eh. Halika na. Naupo si Melchor sa gitna ng kwarto. May upuan dito, habang si Mang Kulas naman ay nagre-ritual. Hindi madali ang gamutan. Magiging masakit ang proseso pero magtiwala lang kayo sa akin. Gagawin ko ang lahat para mawala ang pagkaaswang sa dugo mo. Sige po, kakayanin ko po. Basta gumaling lang po ako. Halos mamatay si Melchor sa proseso. Kahit mga magulang niya ay hindi kayang makita ang paghihirap niya. Nanatili naman ako sa tabi ni Melchor dahil alam kong kailangan niya ng makakapitan. Hindi siya pinauwi muna ng albularyo habang ginagamot siya. Ilang buwan din ang tinagal ng gamutan hanggang sa tuluyang mawala sa dugo ni Melchor ang pagiging aswang niya. Nailuwa niya ang sisiw na itinanim sa kanya. Hinuli ito ng albularyo at kinain. Ito daw ang nagbibigay lakas dito, kaya kahit bulag siya ay kayang-kaya nitong manggamot. Tol, magaling na ako. Akala ko forever akong aswang eh. Sabi naman sa'yo may pag-asa pa eh. Sayang lang talaga sila Mang Filimon at Kaloy. Kung hindi sila namatay, may pag-asa pa rin sana silang maging normal. Oo nga eh. Gusto mo, dalawin natin ang punto ni Kaloy? Ipagdasal na lang natin, tol. Babalik pa ba tayo dun? Mamaya matuluyan na talaga tayo eh. Joke lang naman. Hindi na ako babalik sa lugar na yun, no? Na-trauma na ako, tol. Bumalik sa normal ang buhay namin ni Melchor. Pero yung trauma ay dala-dala pa rin namin. Dahil mahirap na itong mawala. May mga panahong dinadalaw kami ng bangungot. Pero nananatili kami magkaibigang matatag. Sa ngayon ay magkaibigan pa rin kami ni Melchor. Kahit pareho na kami may mga asawa at anak. Ang pangyayaring yun sa baryo ni Ninong Simon ang nagpatibay sa pagkakaibigan namin. Sa ngayon, hindi ko alam kung meron pa rin pugad ng mga aswang sa Romblon. Hindi ko na sinabi ang mismong lugar at hindi ko rin naman alam kung nag-e-exist pa rin yung baroy na yun doon o naging normal na komunidad na yun. Pero sana naman ay wala na ang kultong binubuo ni Ninong Simon doon para maging panatag na rin ang mga residenteng nakatira malapit sa lugar na yun. Binahagi ko to para sa mag-amang nagsugal ng buhay nila para sa amin dahil ang katulad nila ang nagbigay pag-asa sa akin na maniwala na kahit sa gitna ng kasamaan ay meron pa ring tao o nilalang na nananatiling mabuti ang puso kahit gaano mo pa to hawaan o dungisan ng kasamaan. Dahil naniniwala ako na kapag mabuti ang puso mo, mabuti yan hanggang dulo.